Villa Conchita ay mukhang eksaktong inaasahan mo sa isang naluging resort sa probinsya. Tuklap na ang pintura ng lumang bahay na bato, basag ang ilan sa mga bintanang kapis, at ang karatula sa arko ay halos hindi na mabasa dahil sa kalumaan. Nakatayo ako sa maputik na parking lot at tila naririnig ko pa rin ang halakhak ng aking kapatid na umaalingaw-ngaw sa aking tainga. Mag-enjoy ka sa basurang yan, Isabel. Ang mapang-uyam na sabi ni Marco noong binasa ang testamento habang inaayos ang kanyang Rolex. Siguro naman pwede ka nang tumira sa isa sa mga kwarto dahil yan lang naman ang kaya mong tirahan. Si Jaime, ang isa ko pang kuya, ay walang pinagkaiba. Ang lupit. Nagkaroon na rin siguro ng sense of humor si Papa sa wakas. Ibinigay sa nag-iisang anak na babae ang walang kwentang hotel habang sa atin naman ang buong real estate empire. Napakahusay. Ngayon, makalipas ang 2 linggo, nakatayo ako sa harap ng aking mana, hawak ang susi. Ang Villa Conchita ay nasa pamilya na namin sa loob ng 3 henerasyon, ang unang propiedad na nabili ng Lolo Rafael ko. Ngunit habang pinalago ng aking ama ang Montemayor Land bilang 1 bilyong pisong kumpanya, ang Villa Conchita ay napabayaan at nabulok. Ma'am Isabel, isang matandang lalaki na nasa edad 60, mukhang pagod ngunit magalang, ang lumapit at nag-abot ng kamay. Ako po si Mang Gusting, ang katiwala, o kung ano man ang natitira sa pamunuan. Kinamayan ko siya, damang-dama ang init at sinseridad sa kanyang palad. Isabel na lang po, pwede niyo po ba akong ilibot? Ang paglilibot ay parehong mas maganda at mas malala kaysa sa inaasahan ko. Ang pundasyon ng villa ay matibay. Gawa sa nara at yakal mula sa panahong ang mga bagay ay ginagawa para tumagal. Ngunit ang ilang dekadang kapabayaan ay nag-iwan ng marka. 8 na lang po kaming empleyado. Paliwanag ni Mang Gusting habang naglalakad kami sa walang laman na komedor. Karamihan sa mga kwarto ay kailangan ng pagkukumpuni. Ang mga gamit sa kusina ay sinauna na. At sa totoo lang, isang inspection lang mula sa munisipyo. Baka ipasara na kami. Ilan ang kwartong pwedeng gamitin? Tanong ko. 23 mula sa 50. Pero kahit yon, itinuro niya ang mga mantsa ng tubig sa kisame. Tumango ako. Nagtatala sa isip. At ang occupancy ngayon ay nasa 30% sa magagandang linggo. Karamihan ay mga long-term boarders na walang ibang matutuluyan. Lumambot ang boses ni Mang Gusting. Mabubuting tao, ma'am. Sadyang gipit lang sa buhay. Parang ako. Naisip ko ang kahihiyan ng pamilya. Ang anak na nag-aral ng hotel management sa halip na sumunod sa yapak ng mga lalaki sa corporate real estate, ang anak na nagtrabaho mula sa pagiging housekeeping hanggang maging operations manager, habang ang mga kuya ay nagpapakasasa sa mga universidad sa ibang bansa. Ipakita niyo po sa akin ang libro ng kwenta, sabi ko. Sa magulong opisina, inilatag ni Mang Gusting ang mga records. Ang mga numero ay nakapanlulumo, malaking utang, bumabagsak na kita, at patong-patong na gastos sa maintenance. Hindi nakakapagtaka na inakala ng mga kapatid ko na isang biro ang manang ito. Pero may nakalimutan silang mahalagang bagay. Ginugol ko ang huling 10 taon sa pagtatrabaho sa mga hotel, inaaral ang bawat aspeto ng negosyo mula sa ibaba. Habang sila ay nakikipag-usap sa mga boardroom, ako ay natututo kung ano talaga ang nagpapatagumpay o nagpapabagsak sa isang hotel. Mang Gusting, tumingala ako mula sa mga papel. Gaano na po kayo katagal dito? 32 taon na po, sagot niya. Nagsimula po ako bilang hardinero noong si Don Rafael pa ang nagpapatakbo nito. Ikwento niyo po sa akin ang mga panahong yon. Ano ang espesyal sa lugar na ito? Lumiwanag ang kanyang mga mata. Iba po noon. Naniniwala ang lolo niyo sa personal na serbisyo. Bawat bisita, parang kapamilya. May salo-salo tuwing linggo. Ang mga lokal na pintor, dito nagdi-display ng gawa nila sa lobby. Napatigil siya, nakatingin sa bintana, patungo sa masukal na hardin. Yung hardin! Iyon ang puso ng villa.
ang pride and joy ng Lola Conchita mo. Ang mga bisita, nag-aalmusal sa gitna ng mga namumulaklak na orkidya at gumamela. Diyan idinaraos ang mga kasalan sa ilalim ng pergola. Para pong may mahika, tumayo ako. May nabubuong plano sa isip ko. Kailangan kong tumawag. Pero bago yun, pwede niyo po bang ipunin ang lahat ng staff? Gusto ko silang makausap. Makalipas ang isang oras, hinarap ko ang mga natitirang empleyado sa maalikabok na silid-pulungan. Bukod kay Mang Gusting, may 2 kasambahay, isang maintenance man, 2 front desk clerk, isang kusinero, at isang part-time na hardinero. Lahat sila ay mukhang suko na. Marahil ay iniisip na sesantehin na sila. Alam ko kung ano ang tingin ng mga kapatid ko sa lugar na ito. Panimula ko. Tingin nila, wala itong kwenta. Isang biro para sa kanilang bunsong kapatid. Pero mali sila. Inilabas ko ang aking laptop at ipinakita sa kanila ang presentasyon na ginagawa ko simula pa noong basahin ang testamento. Ito ang bisyon ko para sa bagong Villa Conchita. Hindi isang luxury resort, hindi isang generic na chain hotel, kundi isang bagay na natatangi. Isang boutique heritage hotel na nagpupugay sa kultura natin. Sumusuporta sa komunidad at ipinaparamdam sa bawat bisita na sila ay pamilya. Ipinakita ng slides ang mga plano ko. Mga kwartong may tema ng lokal na kasaysayan. Restaurant na naghahain ng mga lutong bahay gamit ang sangkap mula sa mga magsasaka sa paligid. Ang hardin na ibabalik sa dating ganda bilang events place. Hindi ito magiging madali. Pagpapatuloy ko. Kakayod tayo ng higit pa sa dati at gugugol ito ng panahon. Pero kung handa kayong maniwala sa lugar na ito tulad ko, ipinapangako ko sa inyo ito. Sa loob ng 1 taon, ang Villa Conchita ay magiging espesyal muli. Si Aling Maria, isa sa mga kasambahay na 20 taon nang nagtatrabaho doon, ay nagsalita. Paano po kayo nakakasiguro? Lubog na po sa utang ang hotel. Ngumiti ako. Dahil hindi tulad ng mga kapatid ko, hindi lang real estate ang alam ko, naiintindihan ko ang tunay na hospitality. At dahil dito, naokta ka lang, inilabas ko ang isa pang dokumento, ang aking resignation letter mula sa trabaho ko bilang operations manager sa isa sa pinakasikat na hotel sa Makati, kasama ang bank statement na nagpapakita ng aking ipon, humigit kumulang 8 milyong piso. Bawat sentimo na mayroon ako ay mapupunta sa hotel na ito. Hindi lang ako ang may-ari. Magtatrabaho ako kasama ninyo araw-araw. Hindi lang ito mana para sa akin. Ito ang kinabukasan ko. Tumahimik ang buong kwarto. Pagkatapos, tumayo si Mang Gusting. Kasama niyo po ako. Matatag niyang sabi. Magiging proud ang lolo niyo. Isa-isa, tumango ang iba. Ang pag-asa ay unti-unting pumapalit sa kanilang takot. Nang gabing iyon, nakaupo ako ng mag-isa sa walang laman na restoran na papalibutan ng mga plano sa renobasyon. Nag-vibrate ang phone ko. Text mula kay Marco. Balita ko, sinusubukan mo talagang sagipin niyang basurahan. Huwag mo nang sayangin ang oras mo. May mga propiedad na dapat nang gibain. Hindi ko siya pinansin. Sa halip ay nag-focus ako sa email mula sa dati kong boss na sumagot sa hingi ko ng payo. Isabel, mga hangal, ang mga kapatid mo, para maliitin ka. Ikaw ang pinakamagaling na operations manager na nakatrabaho ko. May potensyal ang Villa Conchita at nasa likod mo ako. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo. Catherine, sa sumunod na mga linggo, nagtrabaho kami halos 24 oras. Ibinenta ko ang kondo ko sa Manila at lumipat sa isa sa mga kwarto ng villa, ibinubuhos ang bawat piso sa mga kritikal na pagkukumpuni. Ang staff, nabuhayan ng loob dahil sa aming bisyon, ay nag-overtime ng walang reklamo. Ang mga lokal na karpintero at mason, nang mabalitaan ang aming plano, ay nagbigay ng discount sa serbisyo. Ang samahan ng maliliit na negosyante sa bayan ay tumulong na ikalat ang balita.
Nagsimula kami sa maliit, inaayos ang kaya. Nililinis ang hindi pa mapalitan. Binubuhay ang hardin bawat section. Tuwing umaga, kasabay ko ang housekeeping. Tuwing gabi, tumutulong ako sa kusina. Ang unang senyales ng pagbabago ay dumating pagkalipas ng 2 buwan. Isang bisita na paalis na matapos ang 1 linggong pamamalagi ang huminto sa front desk kung saan ako naka-duty. Iba na ang pakiramdam ng lugar na ito. Nakangiti niyang sabi, "May puso, babalik ako." Nag-post siya ng napakagandang review online. Ang aming unang 5-star rating sa loob ng maraming taon. Marami ang sumunod. Pagkatapos, ay dumating ang malaking pagkakataon. Tumawag si Ma'am Catherine. Naghahanap ang National Heritage Society ng venue para sa kanilang taunang gala. Sabi niya, 200 bisita, full catering, malaking publicity, dinoble ng dati nilang hotel ang presyo. Nabanggit ko, ang Villa Conchita. Ma'am Catherine, hindi pa kami handa sa ganyan kalaking event. Kalahati ng mga kwarto ay hindi nila kailangan ng kwarto, kundi event space. At yang hardin mo, kahit kalahati pa lang ang ayos, ay may potensyal. Plus, tumigil siya sandali. Ang presidente ng society ay nasa board ng ilang malalaking kumpanya. Pwedeng magbago ang lahat dahil dito. Tumingin ako sa hardin kung saan itinatayo muli ng maintenance team ang lumang pergola. Namumulaklak na muli ang mga rosas at bougainvillea. Kailan ang event? 6 na linggo. Huminga ako ng malalim. Sabihin mo sa kanila, tatanggapin namin. Ang sumunod ay ang pinakamatinding 6 na linggo ng aming buhay. Bawat empleyado ay nag-double shift. Ang mga lokal na artisano ay tumulong na ibalik ang orihinal na ganda ng ballroom. Ang hardin, na aming prioridad, ay dahan-dahang bumalik sa dating ringal. Noong gabi bago ang gala, nag-buzz ulit ang phone ko. Mensahe mula kay Jaime. Balita ko, kumuha ka ng charity event. Huwag mo nang ipahiya ang pangalan ng pamilya ng higit pa sa ginawa mo na. Binura ko ito nang hindi sumasagot. May trabaho kaming dapat gawin. Dumating ang gabi ng gala na maaliwalas at perpekto. Kumikislap ang mga Capiz lights sa restored na hardin. Nagniningning ang sahig ng ballroom. Ang aming maliit na staff, suot ang mga bagong unipormeng barot saya at barong, ay handang-handa. Habang dumarating ang mga unang bisita, narinig ko ang isang miyembro ng society na kausap ang isa pa. Ang ganda ng lugar na ito. Napaka-charming. Ibang-iba sa mga corporate hotels. Alam mo bang nasa iisang pamilya ito sa loob ng 3 henerasyon? Pagsapit ng hating gabi, ang kaganapan ay isang ganap na tagumpay. Hinila ako ng presidente ng society habang paalis sila, Ma'am Yesabel. Pambihira ito. Interesado ba kayong mag-host ng aming winter retreat? At may mga kasamahan ako na baka interesado rin sa venue ninyo. Nang makaalis na ang huling bisita, nagtipon ang staff sa hardin. Tinaas ni Mang Gusting ang baso ng champagne. Para kay Isabel. Sabi niya, garalgal ang boses sa emosyon na nakakita kung ano ang pwedeng maging kinabukasan ng lugar na ito noong ang nakikita lang ng iba ay kabiguan. Tumingin ako sa aking maliit ngunit tapat na team sa hotel na dahan-dahang nabubuhay muli at nakaramdam ako ng matinding determinasyon. Simula pa lang ito ang hindi ko alam noon. Sa kabilang ibayo ng siyudad sa makintab na opisina ng Montemayor Land, ang mga kapatid ko ay haharap sa isang krisis na yayanig sa pundasyon ng kanilang imperyo. At kapag nangyari iyon, matutuklasan nila na ang walang kwentang hotel ng kanilang bunsong kapatid ay mas mahalaga kaysa sa inakala nila. Pero ang kwentong iyon ay darating pa. Ang tagumpay ng Heritage Society Gala ang nagbago ng lahat. Sa loob ng ilang buwan, ang Villa Conchita ang naging paboritong venue para sa mga organisasyong naghahanap ng autentikong karanasan kaysa sa mga hotel chain. Lumago ang aming reputasyon. At kasabay nito, ang aming kita, 1 taon matapos manahin ang walang kwentang hotel. Nakaupo ako sa aking opisina.
kung saan ko unang tinignan ang mga nakapanlulumong records. Ngunit ngayon ay ibang numero na. Ang tinitignan ko, nasa 85% ang occupancy, ma'am. Ulat ni Mang Gusting na nakangiti. Puno ang restaurant halos gabi-gabi at ang event space ay fully booked sa susunod na 6 na buwan. Tumango ako. Pero nasa ibang dokumento ang atensyon ko. Nakita niyo na ba ito? Lumapit siya para tignan ang screen ng laptop ko. Montemayor Land. Haharapin ang investigasyon sa mga illegal na development practices. Ang artikulo ay nagdedetalye ng mga akusasyon ng pagtitipid sa materyales, paglabag sa mga permit, at katiwalian sa kumpanya ng mga kapatid ko. Ang agresibo nilang pagpapalawak ay naningil na sa kanila. Siguradong nag-aalala ang mga kapatid mo. Maingat na sabi ni Mang Gusting. Bago ako makasagot, tumunog ang telepono ko. Numero ni Marco. Hindi ko ito sinagot tulad ng hindi ko pagsagot sa mga tawag nila sa buong taon. Pero ang voicemail na iniwan niya ay nagpatigil sa akin. Isabel, alam kong hindi tayo nag-uusap. Pero kailangan namin ng tulong. Sisingilin na ng bangko ang mga utang. Papunta na kami sa bankruptcy. Tawagan mo naman ako. Parang awa mo na. Ibinaba ko ang telepono. Iniisip ang tungkol sa karma at hustisya. Tapos, isa pang tawag ang pumasok. Si Ma'am Catherine. Sabihin mong nakita mo na ang oportunidad. Bungad niya. Anong oportunidad? Ang Hotel Del Rio. Pinipilit ang Montemayor Land na ibenta ito para mabayaran ang utang. Ito ang pinaka-profitable nilang property. Kilalang kilala ko ang Hotel Del Rio, isang makasaysayang hotel na nakuha ng tatay ko 20 taon na ang nakakaraan. Hindi tulad ng iba nilang building, may karakter ito at potensyal. Hindi pa siya for sale, sabi ko. Magiging for sale yan. At kapag nangyari yon, dapat bilhin mo. Natawa ako. Gamit ang anong pera? Okay kami, pero hindi ganoon kayaman. Ginawa ko. Ito ay liham mula sa Harrison Capital Partners, isa sa pinakamalaking hotel investment firm sa bansa. Humanga sila sa ginawa mo sa Villa Conchita, paliwanag ni Catherine. Nanonood sila. Gusto kanilang pondohan para makakuha ng iba pang properties. Ang Hotel Del Rio ang magiging simula. Nanginig ang kamay ko habang binabasa ang liham. Nag-aalok ang investment firm ng malaking pondo para gumawa ng bagong boutique hotel chain kung saan ako ang CEO. Sinubaybayan nila ang aming tagumpay, inaral ang background ko, at nakita ang potensyal. Pag-isipan mo, sabi ni Catherine, ginawang walang kaluluwang makina ng pera ng mga kapatid mo, ang isang makasaysayang hotel. Pwede mo itong ibalik sa kung ano ang nararapat. Biglang bumukas ang pinto ng opisina ko. Si Maria, ang head housekeeper, ay sumilip. Sorry po sa abala, pero kailangan niyo itong makita. Sumunod ako sa kanya sa lobby, kung saan isang pamilyar na mukha ang nakikipagtalo sa staff. Si Jaime, kailangan kong makausap si Isabel. Sabi niya, ang kanyang suit na dating laging plansado ngayon ay gusot-gusot na. Kapatid ko siya. Sir, matatag na sagot ng clerk. Nasa meeting po si Ma'am Isabel. Kung gusto niyo pong magpa-appointment, ayos lang. Sabi ko, humahakbang pasulong. Ako na ang bahala dito. Lumingon si Jaime at halos hindi ko siya makilala. Wala na ang mayabang na ngisi, napalitan ng desperadong pag-aalala. Isabel, salamat sa Diyos. Kailangan nating mag-usap. Dinala ko siya sa hardin na ngayon ay namumukadkad na sa mga bulaklak ng tag-init. Ang mga bisita ay masayang nag-aalmusal sa ilalim ng pergola. May mahinang musikang tumutugtog at payapang umaagos ang fountain. Ang lugar na ito. Tumingin si Jaime sa paligid, gulat na gulat. Maganda pala talaga. Walang halong tulong ninyo. Umupo ako sa isang bakanteng mesa. Anong kailangan mo, Jaime? Napasalampak siya sa upuan sa harap ko. Sinusuklay ng kamay ang kanyang buhok na marami ng uban. Nabalitaan mo na ang problema namin. Ang investigasyon. Ang pera. Oo, narinig ko. Kailangan namin ng pera. Mabilis. Hinahabol kami ng mga bangko. Umaatras ang mga investors. Kung hindi kami makalikom ng kapital,
Natahimik siya. At lumapit ka sa akin? Sa kapatid na pinagtawanan nyo? Sa binigyan nyo ng basurang hotel bilang biro? Mali ako, mahina niyang sabi. Mali kami. Ang ginawa mo dito, hindi ka panipaniwala. At ngayon, kailangan namin ang tulong mo. Pinagmasdan ko ang aking kapatid. Inaalala ang bawat pangmamaliit, bawat pangungutya sa pinili kong karera. Magkano ang kailangan nyo? Kuminang ang pag-asa sa kanyang mata. 20 milyon. Bridge loan lang hanggang sa ma-stabilize namin ang lahat. Ngumiti ako. Mas mataas pa dyan ang halaga ng Hotel Del Rio. Nanigas siya. Anong kinalaman nun dito? May counter-proposal ako. Inilabas ko ang sulat mula sa Harrison Capital. Tutulungan ko kayo. Pero hindi pa utang. Gusto kong bilhin ang Hotel Del Rio. Pinakakumikita naming property yon. Hindi na ngayon. Ang pamamalakad ninyo ang sumira sa reputasyon nito. Gaya ng muntik nyo nang sirain ang lugar na ito. Bibilhin ko ito sa fair market value at idaragdag sa bago kong hotel group. Ipinaliwanag ko ang offer ng investment firm. Pinapanood ang mukha niya na magbago mula sa desperasyon patungo sa hindi makapaniwala. Hindi ka seryoso. Gusto mong ibenta namin sa'yo ang Del Rio. Para gawing isa pang munting inn? Sa totoo lang, kalmado kong sabi, gusto ko itong gawing ikalawang lokasyon ng Conchita Heritage Hotels and Resorts. Isang chain ng boutique properties na nakakaalala kung ano talaga ang kahulugan ng hospitality. Bigla siyang tumayo. Kalokohan ito. Hindi ko ibebenta sa'yo ang pinakamagandang hotel namin. Kung gayon, kailangan niyong hanapin ang 20 milyon sa ibang lugar. 3 araw ang lumipas, tumawag si Marco. Na-review na namin ang offer mo. Matigas niyang sabi. Kinoconsider ito ng board. Ang offer ay mag-e-expire bukas ng tanghali. Pagkatapos nun, makikipag-negotiate na ako direkta sa mga pinagkakautangan ninyo. Pinirmahan ang mga papel kinabukasan ng umaga. Ang Hotel Del Rio, ang hiyas ng Montemayor Land, ay naging ikalawang propiedad sa aking lumalagong kumpanya. Sa loob ng 2 taon, ang Conchita Heritage Hotels ay lumawak sa 12 lokasyon. Bawat isa ay natatangi. Nagpupugay sa lokal na kultura habang pinapanatili ang aming dedikasyon sa tunay na serbisyo. Tinawag kami ng press na anti-chain. At ang aming occupancy rates ang nanguna sa industriya. Ang Montemayor Land ay nakaligtas bahagya. Ngunit ang mga kapatid ko ay pinatalsik ng kanilang board. Lumipat sila sa isang maliit na opisina na mamahala sa kapirasong natira sa kanilang imperyo. Pagkatapos ay dumating ang araw na hinihintay ko. Naglabas ng feature ang isang sikat na business magazine, Conchita Heritage Hotels. Paano? Binuo ng isang babae ang imperyo ng hospitality mula sa isang naluging inn. Ipinasemento ko ang artikulo at nagpadala ng 2 kopya isa sa opisina ng bawat kapatid ko. Nang gabing iyon, naglakad ako sa Villa Conchita na ngayon ay aming flagship property. May kasalan sa hardin. Tawanan at musika ang pumupuno sa hangin. Sa restaurant, bawat mesa ay puno. Ang lobby ay nagniningning sa mga likhang sining ng mga lokal at ang staff ay kumikilos ng may tahimik na kumpiyansa. Lumitaw si Mang Gusting sa tabi ko. Magiging proud ang papa ninyo, mahina niyang sabi. Naisip ko ang aking ama na nagtayo ng imperyo pero nakalimutan ang tunay na mahalaga sa hospitality. Hindi! Sagot ko habang pinapanood ang isang pamilyang nagche-check-in na binabati sa kanilang pangalan. Si Lolo Rafael ang magiging proud. Naintindihan niya kung ano ang nagpapa-espesyal sa isang hotel. Nagbuzz ang phone ko. Isang ulat mula sa analyst na nagpapakita ng pinakabagong valuation ng Conchita Heritage Hotels. 500 milyong piso. Binura ko ito nang hindi na nagbabasa pa. Ang tunay na halaga ay wala sa mga numero. Nasa mga bisitang bumabalik ng paulit-ulit. Sa staff na naging pamilya na. Sa mga komunidad na yumakap sa amin. Maya-maya, naupo ako sa hardin. Ninanamnam ang katahimikan ng gabi. Dumating ang isang text mula kay Catherine.
Balita ko naghahanap ng trabaho ang mga kapatid mo. Gusto mo bang ipadala ko sa kanila ang job opening ninyo para sa housekeeping? Natawa ako. Saka nag-type pabalik. Wag na. May mga taong sadyang hindi para sa tunay na hospitality. Tumingala ako sa hotel sa aking hotel at ngumiti. Ang lumang karatula na ngayon ay ganap nang na-restore ay nagbibigay ng mainit na liwanag sa punong-puno na parking lot. Ang biro, tila, ay bumalik sa kanila. Ang mana ko ay hindi pala isang bangkaroteng hotel. Ito ay isang oportunidad para patunayan na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa magagarang address o agresibong pagpapalawak. Minsan, ito ay tungkol sa pag-alala sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ang paglikha ng mga lugar kung saan ang tao ay taos-pusong tinatanggap, pinapahalagahan, at nararamdamang nasa tahanan sila. At iyon, tulad ng natutunan ng mga kapatid ko, ay mas mahalaga kaysa sa anumang imperyo ng real estate. Naniniwala ka bang ang tunay na serbisyo at tagumpay ay nagmumula sa malasakit? Ibahagi ang kwentong ito kung sumasang-ayon ka na ang puso ang pundasyon ng anumang negosyo.